Destroy the kind of the form and rot! And rot! And rot! O, di ba? Ganun lang yung mga kaibigan. Ngayon po mga kaibigan nga. Ito sinasabi ko sa iyo mga kaibigan hininga do. 1, 2, 3, by sabo. Pokemon Legend CA. Pokemon Go feature. Naroon na po sa Pokemon Legend CA. That was opening noong October 16, 2025 mga kaibigan ko hininga. Na maraming Pokemon. Kahit yung mga starter Pokemon naka-featured. Win all the wild from 1 to 20 mga kaibigan. Lahat ng from Generation 1 to Generation 9 nandun lang mga kaibigan kung hininga. Isa-isa natin mga kaibigan hininga. Destroy the point in rot. Okay, mga kaibigan hininga. So yung Pokemon ngayon, una-una tayo kay Onix mga kaibigan. Si Onix is from Generation 1. From the Kanto region, mga kaibigan ko hininga Generation 1 noong 1997, 1996 to 1999 mga kaibigan kong hininga na tinatawag po mismo the ground type of Pokemon or the ground rock type of Pokemon. Ano ibig sabihin ng rock? Bato, mga kaibigan, from the minerals, mga kaibigan, kasi po yung Pokemon, mga kaibigan ko nga, is all about science and technology. It's all about zoology and botany, mga kaibigan ko nga. Destroy the point in rock. Okay, di ba? Rock. More on mineralogy and chemistry. Hindi lang po mga kaibigan, is more horrible mga kaibigan. Mas Santos also is more culture and religious. Mga kaibigan, ang Pokemon, o ibig sabihin na Pokemon mga kaibigan is all the variety. Ngayon, balik tayo kay Onix mga kaibigan. Nga, sino ba talaga si Onix? Si Onix po tinatawag na the rock snake Pokemon. Pero nakikita po mga kaibigan, may pagka-resemblance sa dragon ng konti. At meron siyang sungay sa gitna mga kaibigan na ang kanyang ito'y tinatawag na ito po yung partner po ni Brock mga kaibigan sa Pokemon series mga kaibigan kong hininga. Na ito po mga kaibigan, ang kanyang ginagawa ni Onix mga kaibigan kong hininga is first, it could be rotating of his body. It could be shitting by use of his mouth. So ibig sabihin, lumilindol ang lupa pag gumagamit ang bunganga. And also good for the fighting mga kaibigan. Bato, labas sa bato mga kaibigan. And it evolves also to the Steelix mga kaibigan huninga. This serves as a rock python mga kaibigan. And also the worm or earthworm sometimes sometimes mga kaibigan resembles also to the dead earthworm. Pero it is believed that it exists in Gobi. The dirt earth resembles to the Onix, mga kaibigan, it because also na may pagka-cryptozoology ang earth na dead earthworm. Yung rock python, mga kaibigan, it is one of the species of the python snake. Pag python or in any kinds of the python, pag ang python pinag-usapan, mga kaibigan ko hininga, mahabang ahas yan. Example, parang pamilya po sa reticulated python and Burmese python mga kaibigan. That both of them are the non-venomous python snake. Destroy the point and rot. O, di ba mamasang? Ngayon, doon tayo kay Pichu, mga kaibigan kong hininga. Pichu pa rin since day 1. Nakarambuan Pichu. For 2 months Pichu. Pichu is a baby Pokemon. It is about the electric type of Pokemon from the Generation 2, mga kaibigan kong hininga. Destroy the point and rot. Because Pichu, ang kanyang ugali as in Pokédex, mga kaibigan kong hininga, na si Pichu ay merong learning to develop, to be happy, and to develop about to produce the electricity. Mga kaibigan kong hininga. That also, it evolves also to the Pikachu from Generation 1 and the Raichu, mga kaibigan kong hininga. Destroy the point and rot. Diba? Ganun lang po yun, mga kaibigan kong hininga. Kaya classification as a rodent type of Pokemon sometimes can be also little as a squirrel kasi ang pagkakakulit to the biology in about the squirrels also can be eat all parts of the fruit. Mga kaibigan ko nga. Next also,
Si Raichu, natapos ko na nabangan last September at 12. Si Raichu po, mga kaibigan kong hininga, is featured as a Pokemon Dimension. Di ba? Nga ano ka mag-literate ko? Huwag ka mag-literate dito! Buisit ng ano ha? Ngayon, mga kaibigan kong hininga. Ngayon, mga kaibigan kong hininga, babalik ako. Pagbalik ko, dalawang Pokemon, destroy the horn in rat. Woo! Di ba, ganun lang po yun? Ganun lang ho po yun. Di ba? Ganun lang ho po yun. Di ba sa, di ba? Wala yata siguro di ba? Babalik ako. Ano po yun? Okay, babalik tayo mga kaibigan ko rin nga. Sunod po na Pokemon, mga kaibigan ko rin nga. Awot na may sabasabog. May legis, mga kaibigan ko rin nga. Awot na may sabasabog. Na Pokemon legis, mga kaibigan. Sunod po na Pokemon, mga kaibigan. Ay, ito tinatawag na si Parat, mga kaibigan ko rin nga. Na si Parat, mga kaibigan po, tinatawag na one of the Generation 6 Pokemon, mga kaibigan ko rin nga. Generation 6, mga kaibigan, rather. Ito tinatawag na for me. Ito tinatawag na Scout Pokemon because Parat also is also resembles as a meerkat or mga kaibigan nga. Because a meerkat also is standing when we talk about the alert. Ganun din pa kay Pokemon Parat, mga kaibigan. Kasi Pokemon Parat, mga kaibigan, ay tinatawag po mismo because they stand tall, mga kaibigan, to have access the signal from the other Pokemon or the other enemies. Mga kaibigan nga, di ba mamasang? Destroy the fort and run. Yung meerkat, mga kaibigan, ay tumatay po yan. Tumatay po yan, just like the family of the rodent and also the family of the squirrel. Mga kaibigan. Sometimes, it also reflects as the dog, mga kaibigan. From the domestic dog and the wild dog. But the family also the Candidae, mga kaibigan, or canine dog. Mga kaibigan, kung hininga, destroy the fort and run. Ngayon, mga kaibigan ko rin nga, doon tayo kay Budew. Budew, mga kaibigan, is also evolution from the Roserate and Rosalina, mga kaibigan. Kung hindi nga, but also evolved also from the generation 6, mga kaibigan. Kung hindi nga, di ba mamasang generation 6, mga kaibigan, naniwala po ko, but also from the generation 6, mga kaibigan. The Budew, or tito na bad Pokemon, eat the buds, it opens the fresh air, whether the cold and spring in the forest and all other lands. Mga kaibigan, resemblance, mga kaibigan, is all about the rose petal or bud from the rose, mga kaibigan, kung hininga. Okay, next question, mga kaibigan, kung hininga, ay sino po, mga kaibigan? Is about the Roserate, mga kaibigan ko nga. Roserate, ito tinatawag na grass and poison type of the Pokemon. It evolves also from the buds. Good yung mga kaibigan ko nga. Natitawag po mismo na masquerade, the bouquet Pokemon. Why bouquet? Because it display to all other occasion. Kaya nga bouquet. Bouquet sa Valentine's Day. Bouquet sa other events. Okay? Bouquet po sa mga alam mo na. And bouquet on all other display, di ba? Mamasang sibong. And also, spread the poison, aromatic poison from against the enemies, mga kaibigan. Especially the tournament. It is as masquerade because of the wearing the mask. That the masquerade also ay ginagamit po yan sa mga circus, sa mga magic, mga kaibigan ko hininga. Destroy the port and rot, and also the Rosalina. Yan po ang katangian po ni Roserate, mga kaibigan ko hininga. Destroy the port and rot. Ngayon po, mga kaibigan ko nga, ang susunod po, mga kaibigan ng Pokemon Dex, mga kaibigan ko nga, ay si Crocodile. It is the final evolution from the Sandile, Crocox, and Crocodile. So, tatlo ang ating binabanggit natin. Si Crocodile ay marami tayong Pokemon na related sa Crocodile. First of all, Totodile. Diba? Crocodile, Fuecoco, Squirreliger, Feraligatr. Ngayon po is Crocodile talaga because the name of Crocodile. Because the crocodile also, ang itsura po mga kaibigan is the V-shape. Yan ang crocodile, mabangis at malakurakot that also reside in a river.
and also that sleeps also with the open eye, just like the ordinary crocodile doon sa zoo or river. And also, just like also Totodile did, mga kaibigan nga, the crocodile also tinatawag po mismo the intimidating Pokemon because of the firing powerful range. That is my own observation in theory. Ito'y tinatawag ng disclaimer, mga kaibigan nga, iyan po si Crocodile because of the crocodile Pokemon. Diba? So, ibig sabihin po mga kaibigan, ay kumakain po siya ng mga kotse at ang mga matitigas na object with regarding about the steel. So, ibig sabihin, very intimidating talaga. Literally, si crocodile, di ba mamasang? And also, that crocodile is also resemblance from the crocodile of the V-shape. The second, small resemblance about the caiman. Because the caiman has a little V-shape, mga kaibigan, that located in the what? In the Sri Lanka, in the India, and all other parts of Asia. Now, sometimes, mga kaibigan, it also resemblance of the Gharial, mga kaibigan, that's from the Indian Peninsula, mga kaibigan, with a snout of the nose. That is according to the etiology, mga kaibigan, Hawking can destroy the horn. Diba? Yan po ang katangian po ni Crocodile sa ito po ng the Generation 3 of the Pokemon Generation 3, kung di ako nakakamali. Diba? Generation 3 ba yun? Okay, let's check, mga kaibigan. And also Crocodile is a Generation 5 Pokemon. Nakabat po siya ni Pigmite, Ember, and the Pig. Diba? Ang mga baboy na Pokemon. Mga kaibigan ko hininga. Diba mamasang? Next also is about ngayon po mga kaibigan ko nga, ito tinatawag na sabihin natin si Shelgon, mga kaibigan ko nga, the Rockhead Pokemon from the Generation 3, mga kaibigan. Bagon, Shelgon, and evolved to the Salamence, mga kaibigan. That name after also the Salamander, mga kaibigan ko hininga. The amphibious species, mga kaibigan ko hininga. Ngayon, si Bagon, mga kaibigan, and also is smashing the head, is smashing the parts of the body, the object, use of his head, mga kaibigan. It resembles of the Pachycephalaris, mga kaibigan. Na si Pachycephalaris, mga kaibigan, is a bipedal dinosaur, mga kaibigan, the use of combat fighting and to protect against all other carnivorous and dangerous dinosaurs, mga kaibigan ko, yung nga, destroy the farm. Ano lang yung mga kaibigan, di ba sa, di ba, nasana ba tayo? Pichu tapos na, Orange tapos na, di ba? Kay Para tapos na, di ba? Doon po tayo, mga kaibigan, kung hininga kay Hera, di ba? Yun ang totoo, mga kaibigan. Now, next natin, ang tatapik natin, mga kaibigan, ay kay Lamprey, mga kaibigan. Nga na si Lamprey is evolved also from Litwick. Na-discuss ko Litwick, itong about sa The Light Festival in India, sa Pokemon Go featuring, di ba? Okay. Ngayon, ito naman si Lamprey, mga kaibigan, ito the Lamp Pokemon because it glowing, mga kaibigan, glowing at lumututang po sila ng pailaw, mga kaibigan, but still on scary and horrific, mga kaibigan. That resembles also from the lampshade, mga kaibigan, na ginagamit po mismo sa bahay, ginamit po sa hotel, at ginagamit sa palasyo, and the final evolution is Chandelure. That is also mega evolution by Chandelurite, mga kaibigan. It introduced also in the Pokemon Legends CA no October 16. Destroy the port in rot! Ano lang po yung mga kaibigan ko hininga. Ngayon, mga kaibigan ko hininga, pupunta tayo kay Kadabra. Si Kadabra po also is from the Generation 1 of Pokemon. The Psychic type of Pokemon, or ito yung tinatawag the Psy Pokemon. That same situation, it also teleports from one place to another o tinatawag Evictus. At it also, just like, ito naman kasi si Abra, it also 18 hours, but ito ay medyo nag-matured ng konti, mga kaibigan. It resembles also as a fast
the face of the facts. Yung facts na yan, I will discuss you. Yung facts na yan, mga kaibigan, ay isa sa mga uri ng aso na nakatira sa bukirin. Diba? At also, mga kaibigan, na matatagpuan po mismo do sa parts of Asia and sa parts of America, yung facts na yan. Diba? Doolite ko, Generation Run of Cantoridium, destroy the food in rock. Oh, ganun lang ho yun. Ngayon po si Kadabra, mga kaibigan kong hininga. Diba? Next po, mga kaibigan kong hininga ay si Heracross, mga kaibigan kong hininga. Pero hindi ko lang kung ano ibig sabihin yan. Mamaya na po yan. So po, mga kaibigan ay si Drifloon and Drifloon. Mga kaibigan ko nga, I think mga kaibigan is a Generation 5 of Pokemon na Pokemon from the Unova region. Kaya ito tinatawag na the Balloon and the Spike Pokemon because they are floating with an unusual, predictable weather. But also resemblance about the balloon and the other one resemblance also the hot air balloon. Mga kaibigan, kasi balloon, mga kaibigan, ay ginagamit po sa helium, and helium po yan, according to the chemistry, na about the Drifloon. As a Drifloon naman ay air balloon na ginagamit through gas na may gasoline, gas na lumilipad. Nasikat po sa Air Balloon Festival doon sa may Pampanga. Si Drifloon may balloon po ay commonly sa, unordinary po sa birthday and all other parties. Hindi ba mamasam? Destroy the pond in rot! Ano lang po yun? Ano po yun? Ngayon mga kaibigan, kung hindi nga pupunta din tayo kay... Sabihin na natin mga kaibigan na we're discussing about the helioptile, mga kaibigan kung hindi nga. Nasa helioptile mga kaibigan po, ito the part of the Generation 6. Ha? Sa tingin ko, Generation 6 po yan mga kaibigan. Let's check bago uminit.